halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Hilingin po natin ang intensyong ito. At upang tayo maging marapat, magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pagdasal natin ang kapayapaan para sa ating bayan. Kapayapaang nakabatay sa katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumikasig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw itunwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin
kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niya ng mga hinirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba sa ilang na masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, di gaya'y dadalisay, pagsakapwa buhay mo ay naalay. Bawat kali gamitin sa paglingap, Laging damhin kung may naghihirap at tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nanggigilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati at sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at alunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Siguro po ay narinig nyo na yung term na divide and conquer. Ito po ay isang military strategy na ang layunin ay pahinain ang kalaban upang tuluyang talunin. Basically, ang ginagawa po pag ganito ang strategy, pinaghihiwa-hiwalay sa magkakaibang lugar ang kalaban o kaya pinag-aaway-away sa isang lugar ang isang hukbo ng mga kalaban. Sapagkat ang idea ay malakas nga naman ang pwersa ng kalaban,
kapag ang mga miyembro nito ay magkakasama o nagkakaisa. Now, hindi ko po alam sa kasaysayan kung anong bansang nakipaggera o nakipaglaban ang gumamit ng estratehiyang yan. Pero isang bagay po ang sinisigurado ko sa inyo, na ang pinaka nagpauso nito, divide and conquer, ay ang demonyo. O di po ba? Yan ang ginawa niya nung una, nang himok siya ng ibang mga anghel para mag-aklas laban sa Diyos. Later on, yan din ang ginawa niya sa mga unang tao, kay Eva at kay Adan. Hinimok rin niya silang lumayo sa Diyos. And that strategy of the devil has never changed. Kaya nga po dapat maging mapanuri tayong lagi sa strategy ito. Dapat malaman natin ang galaw ng Diablo upang hindi tayo, kundi siya sa tulong ng Diyos ang mas madali nating matalo. And basically, ang strategy divide and conquer ng demonyo ay nagsisimula sa deception, sa panloloko. O di po ba? Yun ang ginawa niya kay Eva at kay Adan, na malamang ay ginawa rin niya sa mga anghel na hinikayat niyang mag-aklas. Kasama niya, hinikayat niyang maniwala sa deception, sa panloloko at kasinungalingan niya. Because you see, yun ang nagagawa ng deception. Lies can deceive and therefore can create division. Kaya dapat i-avoid natin ang deception ng Diablo sa atin. Basically, sinisimulan niya ang strategy ito sa pamamagitan ng deception o panloloko. O di ba? Yan ang ginawa niya kay Eva at kay Adan. Niloko niya. Gayon din siguradong ginawa niya sa mga anghel na hinikayat niyang mag-aklas kasama niya. Pinaniwala niya sila sa kasinungalingan niya. And lies can really create division. Pwede nitong pagkaguluhin ang mga tao. Yan ang nagagawa ng kasinungalingan at panloloko. Halimbawa na lang po dito sa bansa natin. Sige nga, hindi ba't pare-pareho naman po tayong naghahangad ng katahimikan? Pare-pareho tayong naghahangad na masolve ang problema sa droga, sapagkat yan ay ugat talaga ng maraming problema. Pare-pareho tayong naghahangad ng kaunlaran na mawala na ang mga buhaya sa ating gobyerno, di ba? Pare-pareho din tayo naghahangad sigurado ng kabutihan para sa ating bayan. Ang tanong ay, kung pare-pareho tayong naghahangad ng kapayapaan, ng kaunlaran at kabutihan para sa bayang ito, bakit magkakaiba tayo ng diskarte? Bakit magkakaiba tayo ng paraan at pangangatwiran? Hindi po pwedeng magkakaiba man, slight lang, pero ang layo Ang layo ng kaibahan, sukat mag-away-away na tayong lahat Hindi tayo magkaintindihan. Yan po ay sapagkat meron sa ating napaglilinlangan ng kasinungalingan ng demonyo na tunay nating kalaban. Kaya po dapat tayong maging sigurado kung tayo nga ba nasa tama at katotohanan. Ito po ang dahilan kung bakit halimbawa sa social media, hindi tayo dapat naniniwala agad sa mga nakikita natin ng mga videos o mga reels. I-verify muna natin. Nandiyan naman, may Google naman, may mga fact-checking sites naman, may mga reliable na mga nagbabalita naman. Hindi yung kaagad-agad paniniwalaan po natin. Papaano kung yan pala'y kasinungalingan? Dinagoyo na tayo. Nandamay pa tayo ng ibang tao kasi i-share natin yan sa iba. At yung pinag-share natin, mag-share din sa iba. At yung makakatanggap, mag-share din sa iba. Naku, naloko na. Kaya po, wag po nating smallin ang ganitong pagkakamali. Yung paniniwala agad nang hindi muna bine-verify sapagkat kung kasinungalingan yan ang magiging ugat ng maraming mga kasalanan at kamalian na po pwede talagang sumira ng buhay ng mga tao at maging ng kinabukasan ng buong bayan. Pag nagkaganyan, sinisigurado ko po sa inyong pananagutan natin yan. Umiiyak yung mga allegedly fake news content creator ng isa lang sa investigasyon. Hindi ko alam kung totoo yung iyak nila. Pero kung totoo man na sila'y tagapagpalaganap talaga ng kasinungalingan, they must be sorry. They should really be sorry sapagkat
malaki ang kanilang pananagutan. Hindi lang sa batas ng tao, kundi lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Maliwanag ang sinasabi sa Lucas 17:2. Mabuti pa sa atin na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging saninang pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Pag sinabi pong maliliit, hindi po ito necessarily tumutukoy sa mga maliliit na bata. Ito po actually ay mas tumutukoy sa mga nakatatanda, sa mga may edad na pero immature. Bata pa ang pananampalataya. At yan yung mga taong madalas mga biktima ng fake news. Halimbawa, yung mga taong mahina nga po ang pananampalataya, hindi grounded ang pananampalataya sa tunay na katotohanan. Ito yung mga taong dahil fed up na nga sa karahasang nangyayari sa ating bayan, ay okay na sa kanila yung pumatay na lang ng walang pakundangan. Kahit na sa puso nila, alam nilang hindi ito gusto ng Diyos and therefore hindi tamang paraan. Lalong-lalo na sa bayan na ito na ang hustisya madalas ay para lamang sa mga mayaman. Katulad din yan ng mga taong pinaniniwalaan kahit ano na lang na hindi vine-verify kung ito yung katotohanan, basta't pabor sa kanilang iniidolo at kagustuhan. At lalong-lalo na katulad din yan ng mga taong pinaninindigan pa rin ang kanilang iniidolo at ang kanilang kagustuhan kahit sinasampal na sila ng katotohanan. Kaya nag-aaway-aaway tayo. Kaya hindi tayo magkaintindihan. Kasi maraming tao ang ayaw saliksikin at masalaksik man, makakita man, ay bulag pa rin sa katotohanan. Kaya yung mga nagpapakala talaga ng mga fake news na, ay, nasabi ko sa inyo. Ako, sinasabi ko sa inyo. Napakalaki ng magiging pananagutan ninyo. Makatakas man kayo sa batas ng tao, sa batas ng Diyos mananagot. Pagharap nyo sa Panginoon, malalaman ninyo yung tindi ng ginawa ninyo, kung saan nakaabot, kung anong buhay ang nasira, kung anong opportunity para sa bayan ang nawala. Pananagatan nyo yan. Sinisigurado ko po sa inyo yan. Kaya huwag kayong maging masaya kung nakapanloloko kayo at kung nagtatagumpay ang inyong gusto, kung ito'y nakapatay sa kasinungalingan, ay kabahan kayo. Sapagkat ang pinaka natutuwa kapag nag-aaway-aaway tayo dahil hindi natin talaga makita kung anong totoo, dahil maraming mga sinungaling na tao, ang pinaka natutuwa ay ang demonyo. At kapag natutuwa ang demonyo, pare-pareho tayong talo. Pare-pareho tayong talo. Sinasabi ko po sa inyo. Pero, mas lilitaw na talo balang araw ang mga nagpagamit sa kasinungalingan ng demonyo. Kaya po sana mga kapatid, pakiusap, maging mapanuri tayo sa pinaniniwalaan natin. Suriin natin kung ito'y nakapatay talaga sa katotohanan at sa ating sinasampalatayanan. Come on, gamitin naman natin ang ating isip at ang ating pananampalataya ng wasto. Hindi ayon sa ating gusto, kundi sa kung ano talaga ang totoo at kung sa ano talaga ang gusto para sa ating lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa mga nakasisigurado namang sila'y nasa tama at totoo, dahil verify nila hindi according sa kanilang gusto, kundi sa kung ano talaga ang facts, kung ano talaga ang katotohanan, at kung ano talaga ang sinasabi ng ating Panginoon para dyan, ang payo ko naman po sa inyo ay maging mahinahon po tayo. Hindi ko sinasabing tumiklop tayo, lumaban pa rin tayo, manindigan pa rin tayo sa tama totoo, pero maging mahinahon tayo. Huwag tayong padalala sa emosyon natin, sa galit natin, so much so na makapagsasalita na tayo ng hindi maganda, sapagkat yun ang pinaka mag-fuel sa mga nasa mali na panindigan pa ang pagkakamali nila. Sabi ko nga po, minsan ang mas nagpapalala sa di pagkakaunawaan ay hindi naman yung mga nasa mali Sila lang talaga yung nagsisimula. Pero, anumang di pagkakaunawaan dahil sa paninindigan ng isang tao sa mali o sa kasinungalingan ay pwedeng maagapan, pwedeng hindi lumala kung magiging mahinahon lamang ang mga nasa sa tama. Kaya, again, maging mahinahon po tayo. Huwag tayong padala sa panluloko ng Diablo sapagkat yun naman talaga ang nais ng Diablo. Yung maggalit tayo, yung magsalita tayo ng hindi maganda, yung gumawa tayo ng hindi maganda, para mas maglabo-labo na tayo. Huwag po nating ibigay ang panalo sa Diablo. Nananalo na siya sa mga nasa mali. Nananalo na siya sa mga nagpapanilang sa kasinungalingan. Huwag po na nating dagdagan yan. Huwag po nating ibigay sa Kanya ang ganap na pagkapanalo. Po tayong paloko pare-pareho sa Diablo.
Siya po ang tunay nating kalaban, hindi ang isa't isa. Pinag-aaway-away niya lang tayo upang mabilis na tayong matalo. But again, ulitin ko, na mas talo dito yung mga nagpapagamit sa kasinungalingan ng Diablo. Hindi lang sa buhay nito, kundi lalong-lalo na sa kabilang buhay, hindi po magiging madali ang kaparusahan ng Diyos para sa inyo. Lalong-lalo na kung dahil sa mga kasinungalingang pinakalat at pinanindigan ninyo, ay maraming buhay ang nasayang, maraming buhay ang nasira, at pati ang ating bayan ay ating napabayaan. Ito sana ang ating makita, sana ang gawa natin ng remedyo at paraan. Sapagkat alam nating pasira na ng pasira ang ating bayan dahil sa kasinungalingan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong makasunod sa iyo, sa katotohanan mo kahit ayaw ko, kahit nasasaktan ako sapagkat alam ko na yun ang pinakamakabubuti sa akin at sa kapwa ko, sa lipunang ginagalawan ko. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga nalinlang ng Diablo na makita nila. At please magkaroon naman sila ng effort para siguraduhin kung nasa tama ba talaga sila o napaglilinlangan na sila. Panginoon, pinagdarasal namin kahit yung mga minamahal namin sa buhay na gusto naming magbago, lalo pat pinaninindigan nila ang pagkakamali nila. Mayroong magandang mangyayari. Masakit tanggapin, mahirap tanggapin ang katotohanan, pero ito'y nakapagpapalaya naman. Kung minsan napapangunahan lang tayo ng ating yabang, ng ating kaduwagan din na aminin ang ating mga kamalian, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung hindi mo susundin ang gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos para sa iyo, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito,
tulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayan umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay lurang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimpot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mo pong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos,
Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawaan namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya na hantong ay payapa at may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay. Diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awit ang sagisa ng mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tulungang maisalob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tulong na binibigay. Nagiging dahilan para makatulong tayo sa iba. Lalo pat ngayon nagpapagawa po tayo ng mga chapels at tumutulong tayo sa iba't ibang parishes at parokya. Hindi ko kasi maipakita po sa inyo lahat, pero naka-record naman. Ayoko lang kasing mahiya yung mga binibigyan po natin ng tulong. Pero I assure you, napakarami na po ninyong natutulungan at alam po ng Panginoon kung sino-sino kayo. Salamat din po dahil sa tulong nyo na maintain natin ang ating simbahan at nakapag-iipon tayo unti-unti ng pampagawa, pampadevelop ng ating patio. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Ang iniaalay, ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay
ay nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iniaalay ang pag-ibig na walang